Magandang araw po ulit sa inyo pong lahat. Ako po ulit si Pastor BJ Lopez ng City of God Christian Ministry dito po sa Canada. At ngayong araw po ay ipagpapatuloy po natin yung pong ating series na pinag-uusapan po natin tungkol po sa ating identity o ano po yung pagkakakilanlan natin bilang isang Kristiyano o bilang anak po ng Diyos. So ngayong araw po na to at sa mga susunod pa pong araw ay pag-uusapan po natin yung series na sino po ba talaga ako? Ano po ba talaga ako? Ngayong araw po na to, pag-uusapan ho natin, ano po ba yung identity natin sa Panginoon Diyos? Kailangan ba nating maging mabait? Kailangan ba nating magbago bago tayo mahalin ng Diyos? O mahal tayo ng Diyos kaya po tayo nagbabago? Today, pag-uusapan ho natin that we are new creation in Christ, not because we change our behavior, but we are new creature in Christ because we are in Christ and Christ is in us. Ano bang importansya nung pag sinabi natin tayo ay nasa Panginoon at ang Panginoon ay nasa sa atin? Ito ho yung foundation o ito po yung turning point ng bawat isa po sa atin na kung saan kaya ho tayo nagbabago, kaya ho tayo nagpapakabuti, nagpapakabait, nagpapakabanal. Hindi ho para tanggapin tayo ng Panginoon Diyos. Hindi ho parang makuha natin yung pagmamahal ng Diyos. Ngunit baliktad po. Ginagawa po natin ito dahil nakaramdam ho tayo ng pagmamahal mula sa Panginoon Diyos. Sa mga pag-uusapan po natin, in Colossians and in Ephesians, na ang bawat isa po sa atin, yung pong identity natin, ay tayo po ay anak ng Diyos. The moment po na tinanggap natin si Jesus bilang Panginoon na tagapagligtas, the moment po na tayo po ay na kay Kristo, tayo po ay binago niya. At ito po yung isang napakamakapangyarihan na pag-aaral dahil po makikita po natin dito sa salita po ng Panginoong Diyos na ang pagmamahal ng Diyos po sa atin ay wagas. Ang pagmamahal po ng Panginoong Diyos sa bawat isa po sa atin ay walang katulad, walang kaparis at wala pong katumbas na anumang kabayaran. Yung identity po natin, minsan nakakalimutan po natin. Minsan because of our past or because of what we've done or minsan kahit ano pa yung pinagdadaanan natin ngayon. Ito ho yung mga bagay na humihila po sa atin upang makalimutan po natin kung sino at ano po tayo. Gusto ko maintindihan ho natin sa mga oras po na to, sa pag-aaral po natin, na yung identity po natin sa Panginoon Diyos bilang anak niya ay hindi po nakasalalay kung gaano ho tayo kabait, hindi ho nakasalalay kung ano ho yung nagawa natin, hindi ho ito nakasalalay kung ano yung mga gagawin pa po natin. Because nung tinawag ho tayo na tayo po ay anak ng Diyos, hindi ho yun dahil mabait tayo. Ngunit dahil po yun sa biyaya po ng Panginoon Diyos. So sa mga pag-aaral po na gagawin po natin, maiintindihan po natin na tayo po ay nag-ooperate bilang isang anak ng Diyos. It's not because of who we are, but because of who Christ is. And because Christ in us and we are in Christ. So yun ho yung mga pag-uusapan po natin mga bagay-bagay. Because in John chapter 1 verse 14, ito ho yung isang magiging pundasyon po ng ating pong pag-aaral. Sinabi niya po dito na si Kristo ay nagkatawang tao, na si Kristo po ay nagdwell among us, na si Kristo po ay isa pong foundation o isa pong manifestation of the glory of God. And si Kristo po, Jesus Christ, is the full manifestation of who Christ is and is according to the grace and the truth of God. So samahan niyo po kami sa pag-aaral po nito na patungkol po sa our identity, pagkakakilanlan o pagkatao. Sino po ba tayo? At ano ba yung makukuha nating benefits bilang isa pong anak ng Diyos? So join us as we study the Word of God and join us as we unpack the beauty of God, the Word of God. And join us as we ponder upon the goodness of God and paano ba tayo tinawag na children of God. So today, we will talk about our identity, that we are children of God. God bless you and have a good day.